Samantala, muling nakapag-ambag sa ekonomiya ng bansa ang mga bayani nating OFW kung saan tumaas ang bilang ng OFW remittances noong buwan ng Abril ng 6.1%. Para sa detalye, nagbabalik si Julius Disamburon. Tumaas ng 6% ang cash remittances nitong buwan ng Abril. Ito ay mula sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Katumbas ito na mahigit 1.8 bilyong dolyar. Sa 4 na buwan pa lamang, tinatayang nasa 6.7 bilyon na ang natatanggap na remittances ng bansa mula sa mga OFWs. Halos tumaas ito ng 5.7%. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang tila 5% expansion sa mga perang ipinapadala mula sa labas ng bansa ngayong taon. Kabilang dito ay mga personal remittances gaya ng mga hand carry money transfer, mapa in cash o in kind man. Mula sa 6.4%, tila napakabilis ng pag-angat nito dahil base sa huling datos ng BSP ay nasa 7% na ito. Inilahad ni Central Bank Governor Armando Tetangco Jr. ang tila patuloy na pagdating ng remittances mula sa mga Filipino workers abroad, maging ang paglawak ng bank and non-bank services. Maaaralang sa ulat ng Philippine Overseas Employment Administration na sa mahigit 300,000 job orders ng mga OFW ang naiproseso simula pa lamang noong buwan ng Enero. Mahalaga ang natatanggap na cash remittances ng isang bansa dahil nababawasan nito ang foreign liquidity constraints, pagtaas ng kita at finance investment ng mga small and medium enterprises. Mahirap mawalay sa pamilya lalo't kung maghahanap buhay sa ibayong dagat. Kaya saludo ang buong bansa sa ating mga OFWs na nagbabanat buto at kumakayod hindi lamang para buhayin ang naiwang mag-anak, kundi ang matulungang mapataas ang ekonomiya ng ating bansa. Ako si Julius Disamburon, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.